Kaninong idea magsulat ng kanta? Ako. Tingin ko, parang andyan naman yung cover song eh. Ang sarap kasi parang tingin ko, doon lumalabas yung musikero ng tao pag nilalabas na niya yung sarili niyang kanta. Para sa akin, may record ko lang to. Okay na. Hindi ko na inaano kung sisikat ako or kami. Ang ano ko lang yung parang pagtanda mo meron kang ganyan. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Minsan lang. Gawin mo yung gusto mo. Nice. At kung hindi mo siya gagawin ngayon, hindi siya mangyayari. Siguro rin sa iba to, dapat kung may gusto kayong gawin nyo na. Welcome to the Paco's Place podcast. This episode is brought to you by Advanced Home Care Services, Advanced Senior Living, and Advanced MedTrans, ME Aesthetics, Lasers, and Beyond, Leo Bato and Associates. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place. Finally, nangyari rin. Ramcos, Nulud. Alright. So, alam mo, ito, sa totoo lang, no? Well, since ikaw vocalista ka, alam mo, kailangan malapit ka sa mic. Oh yeah. Okay? So, ang sasabihin ko sa iyo is, I got the shirt from Angie Binder. Yeah. Shout out kay Angie. And, nung sinearch kita sa Facebook, na-impress ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, balang araw, maimbitahan kita rito. Yun ang storya ko. And thank you for doing this. For some reason, nag-align ng mga stars natin. And you're here now. Now, nung nakita ko sa Facebook yung profile mo, you're an artist. Pero it goes into two directions. You paint and you do music. Yeah. So saan natin sisimulan? Bale, bata pa lang ako, siguro kinder. Kumakanta na ako eh. Ang natatandaan ko yung unang Stars on 45 ng Beatles. Okay. Yeah, and ang unang kinanta ko yung I Can Wait Another Day. Yun. Tapos nagdo-drawing na rin ako nun. Parang At a young age. yeah, kasi same yung father ko, yung si Papang, ganun din kumakanta, tsaka siya illustrator siya ng comics. Ganun din yung naging work ko. Nung pagtanda ko, ganun din. Pero hindi, nandun na kagad tayo sa pagtanda mo yan. But growing up, ano ang dumikit sa iyo muna? Yung pagkanta or yung pagdodrawing? Siguro una yung drawing. Una. Hindi ko lang maalala pero sabay, parang gift na kagad eh. Parang hindi siya big deal sa akin that time kasi parang normal kay Papang, so normal sa akin. Alam mo yun, kung ano yung nakikita mo sa araw-araw, normal na yun eh. Pag kunwari artista yung parents mo, parang wala, hindi. So nung nag-drawing ako, kinder, alam ko favorite ko si Superman, nag-drawing ko na siya eh. Really? And at the same time, nakakakanta na ako. Okay, doon tayo sa drawing muna. Interesado ako doon eh. Kailan mo nalaman na marunong ka tumingin ng depth at saka perspective? Kasi yun ang ano eh, karamihan sa mga taong hindi marunong mag-drawing, wala kaming ganun. Ako wala akong ganun. Like ikaw marunong ka nun eh. Pero paano mo natutunan yun? Ang hirap palang explain yun. Ngayon lang naitanong sa akin yan eh. Pero parang natural siya eh. Natural na lang siya. Oh. Hindi siya, parang, tawag dito, may ibang tao na magaling mag-basketball eh, di ba? Hindi mo. Na all of a sudden, galing talaga nila eh. Lumilay up lang, oo. Ikaw? Oo, ako, bigla na lang ako nag-drawing. Like paano mo na Sa araw-araw kasi, siguro pinag-uusapan natin depth at saka perspective ha. Sa araw-araw kasi, nakikita ko yung Papang ko na nagdo-drawing ng comics eh. Yun yung work niya eh. And pag nag-drawing ka ng comics, may depth and perception yun, di ba? May ganun yun eh. Oo. Tingin ko gift yan eh. Sa lahat. Kahit sa paggawa ng kanta, hindi rin naman nila pinag-aralan yun eh. Mangyayari na lang sa iyo. Yes, but then again, after a while, marirealize mo na sa song,
oh, ito yung hook. And kung hindi ka songwriter, hindi naiintindihan ng tao kung ano yung hook. Oo. Di ba? Siguro nung pagbata ka, hindi siya big deal sa'yo. Alam mo lang na kaya mong gawin. Alam mo lang na nag-enjoy ka lang, parang normal lang siya sa'yo. Siguro pag hindi ko talaga naisip kung paano nagsimula. Basta Like yung horizon point, yung mga ganon. parang given na siya. Wow. Oo, parang, siguro para sa akin, makita ko palang isang bagay. Exactly. Parang yung mga komedyante, alam nila kung paano nila gagawing nakakatawa Humorous. yung isang subject. Ganon din yung artist. Pag nakita niya, kunwari may nakita akong sabong panlaba, paano ko to gagawing art? Siguro ito, ilalagay ko sa isang babae na nagliligo para, parang ganon. Parang, automatic yun eh. Okay. Automatic sa art, ang hirap pala paliwanag. Oo, Ngayon ko lang na kung hindi mo lang tinanong, hindi siya sa akin. So while you were doing art, nakikinig ka ng music. Pag ito, sineset up ko lang sa mga nanonood eh. Habang nagdo-drawing ka, ano ang playlist mo? Ano to? Bata ka pa nito starts at 45 Nung days bata, automatic, kung ano yung pinapatugtog ng airpot mo, yun yung maririnig mo. Which is what? Nung time na yun? Ano yung mga... That time, alam ko, yung Stars on 45. Kaya, nung lumabas yung, di ba, Stars on 45, no? Mix yun ng Beatles, no? You can boogie, now disco. Ngayon, nung nilagnat ako nung elementary ako, so hindi ako papasok sa school. That time magbubukas yung ABC5. Okay. Bago yun magbukas, Beatlemania, Steve O'Neill. Sa umaga. Alas 12. So nakaiga lang ako everyday. Channel 5, Beatlemania, 1 oras yun. Kanila pala tong mga kanta na to. Yung Stars on 45, pag kinanta ko, putol-putol. Pag buo pala tong, di ba? This happens once before. I came to your door, no reply. Ayan. Tapos biglang Listen. Oo, di ba? Hindi naman ganito eh. Hindi naman ganito yun. Pero nung narinig ko na kompleto ano pala, buong kanta yun. Tanda mo nakikinig ka pala ng music, hindi ka pa tumutugtog nito Hindi pa. So technically, drawing pa lang ang ginagawa mo. Drawing. Kumakanta ako, pero hindi ka sumasali sa contest. Wala, hindi. Ano lang, nakakakanta lang ako kasi kumakanta si Papang eh. Tsaka that time, may kaibigan si Papang, si Bong Tolentino, tumatambay siya sa amin. Mas bata siya kay Papang. Ang galing niya maggitara. So nakikita ko silang nagre-record. Alam mo yung pan-record nun, ano lang, cassette tape lang. Oh. So naririnig ko yung mga kanta nila, yung mga composition nila. So parang normal na sa akin na makarinig ng ganon. So dinala ko yun. Pag bata ka, hindi big deal sa'yo eh. Paglaki mo na lang, yun pala yun. When you say paglaki mo pa lang, high school, nung high school, kaya pala gusto ko yung Beatles, sabi ko. Kasi 5 years old pa lang ako or 4 years old, kukunin ko yung tape na Stars on 45, bibigay ko kay Papang. Gusto ko i-play niya. Lagi na lang yun. Wow. You can boogie, singing to the shot, with somebody. Move around. Dance. Don't forget, oh no. The Stars on 45 Yun, keeps diba? burning. Hindi na, ewan ko, yun yung unang mga mix eh. Yun yung mga unang mash-up. Mash-up, di ba? Tapos, this happens once before, di ba? Listen, do you want to know a secret? Maraming hindi nakakaalam ng Stars on 45. Nasa Spotify ngayon yun Oo. Totoo ako pag nakikinig ako. Tapos, ang susunod na nagustuhan ko yung Roger Rabbit, yung Jive Bunny. Ay, Roger Rabbit, Jive Bunny pala. Yung tuloy-tuloy na yon. Alam mo yun, yung... Okay. So, noong mga times na yun, ini-immerse mo yung sarili mo. You were an audiophile, nakikinig ka ng music. Kailan nag-click na gagawin ko to? Was it music first before painting or was it painting before music? That time, mas priority ko, nag-enjoy ako ganito yun eh. Nauso pa yung mga pocket comics na Ninja. Alam ko yan. ang halaga niya ay 125
centavo, 1 peso and 25 25 cents. centavo. Pag-uwi ni nanay, laging may anong ganon dalang ganon. Ninja, action, ano pa ba yung ayos? Ako, okay na ako sa Bazooka Joe eh. Ano yung Ngayon, comics ha? That time, may sarili akong character na ginagawa. Kasi nandyan na yung X-Men nun, no? Yes. May ginawa ako, Indigo Kingdom. Hanggang ngayon, naitabi ko yung mga yon. May sarili silang powers. Hanggang ngayon, lahat. Na, alam ko yung pangalan. May pangalan sila, may cook sila, may place sila, may sasakyan sila, may real name sila, may edad sila. Grade 4, I guess. Grade 4 hanggang grade 5. Wow. Yeah. Okay. Grade 4, grade 5, and then nung grade 6. Sino nakakaalam nito? Ako lang. Dang. Ako lang. I guess siguro si Roston Banal, yung mga kalaro ko noon. Pero more on sa ano lang ako, sa bahay lang nagdo-drawing. Basta ang gusto ko lang, binibigyan ako ni Papang ng typewriting pa noon eh. Yeah. Isang typewriting, si Superman, lahat kinumpleto ko yun. Punta ako ng Super Friends, DC, Marvel. Tapos lagay mo sa clear book? Oo, yan. Kukulayan ko pa yan. Tapos nung naggawa na ako ng sarili kong Character. pati sapatos, kumpleto. Uso pa nun, KP. Nagawa ko lahat yun. Tapos nung papasok na yung pagbibinata, ayan, parang involved kayo dito eh. Involved kayo. That time na tumugtog kayo sa Guagua, di ba? 92. Oo. 92. Tama? 92, yeah. Yung poster niya is, yung tumatakbo kayo. Breaking New Grounds. Ngayon, may crush akong babae noon. Nagbebenta siya ng ticket kasi para mandatory sa school nila na magbenta ng ticket. Bumili ako ng 2, isa sa akin at saka sana sa kanya. Yung Concert isa. ng Intro Voice to ha? Oo, concert niya sa GNC. Tapos tinulungan ko siya magbenta ng ticket. Nung araw ng concert, nagko-concert, may kasama siyang iba, di ba? Di ba? Saya-saya. Tapos, ang malupit nun, yung lahat ng mga, isa rin siyang sumisigaw sa inyo. Dami sumisigaw na babae nun. Sabi ko, makapagbanda nga. Sabi ko, Na-challenge, para ipamukha sa kanya na, hindi naman, parang sarap pala magbanda. Pwede ring sabihin na, parang pangit naman mag-revenge ako. Oo. No? Parang, siguro mapapansin ako nito kung magbabanda ako. Parang gano'n, di ba? Pero sarap magbanda in fairness. Noong time na yun, 90s na yun. Yeah. Ilan lang yung banda nun. Eh. Tsaka, pag marunong ka mag-gitara nun, big deal na. Ngayon, lahat marunong na mag-gitara. Yun, nag-start lang doon. Tapos, ang unang-una kong binili is yung jingle ng Beatles, yung pula. Yes. Tingin ko, 40 pesos yun eh. 40 pesos. Malaking ano na yun. Nasa iyo pa? Oo, meron ako pero wala ng cover. Siguro Of sa course. sobra. Ang daming inuman na dinaanan nun eh. Diba? Ang daming hiram. Ang daming... Oo. Doon ako natuto from page 1 hanggang sa huli. Buong lahat ng album ng Beatles nandun. So, kaya siguro naging Beatlemania talaga ako. At saka, kung yung mga kaibigan mo that time nagbabasketball, ako lang mag-isa nagigitara sa bahay. May mga kapatid ka ba? Meron. Kaya lang cook siya, cook. So magkaiba kayo ng trip. Okay. Magkaiba. Tsaka yung unang-una ko natutunan na kanta is, dahil madali yung chords is, yung kanta nyo, yung... May Line to Heaven. Hindi. Kasi yung mas unang lumabas Lalabay. yung... Mas una ilang gabi na akong... Di na ako asa kasi pa. D, and then, di ba? Oo. Napakadaling chords nun that time. Yes. Yun yung una ko natutunan. Kaya sabi ko, intro voice talaga. Tsaka, alam mo yun? Okay, so nagitara ka, kumanta ka, were you consciously trying to pursue being in a band or gusto mo lang kumanta? Dalawang magkaiba yun, ha? Oo. Kaya naman, high school ka pa nito. Nung una, hindi ako kumakanta eh. Rhythm guitar lang ako. Bakit mo naisipan hindi kumanta? May vocalista kami. Pero kumakanta ka. Oo. Pero bakit mo hindi
pinursue yung pagkanta? Yan ang gusto ko malaman. Tingin ko, takot na takot ako nun eh. Ayoko mag-front or wala pa akong believe sa sarili ko nun. Or, ewan ko, yung sabi nila, yung first pagkakit ko sa stage, kala nila binabad ako sa suka eh. Alam mo yun, sobrang that time kasi, yung mga first gig mo, talagang paghahandaan mo yung t-shirt mo, papabili ka. Alam mo yun, harap ka sa salamin, ito ba susuot ko? I remember my shirt is Nirvana. Top 40. Top 40. Oh, top 40 shirts, yeah. Tumugtog kami. Nirvana. Kaboses kasi nung vocalista namin si Richie Miranda. Yan, yung boses ni Kurt Cobain. So, siya yung kumakanta. Ikaw gitara. Tapos, tinry kong kumanta. Hindi ko alam kung paano ko i-control sa mic. Hindi ko makontrol. Iba pala yung kumakanta lang. Oo, iba. Sabi ko, ayokong kumanta. Hindi ko, alam mo yun, yung parang pangit ang boses sa mic. So, tapos tumugtog kami. Napagtripan yung vocalista namin, sinaksak. Oh shoot, buhay pa. Yeah, buhay naman. Pero hindi na siya pinayagan ng magulang niya after that. So, napuwersa akong kumanta. Pero kayo tumuloy pa rin kayo. Anong klaseng mga kaibigan kayo? Parang kailangan natin tumuloy. So, Ram, ikaw na. Ako? Okay. Parang, ayun. At that time, ako na yung kumanta. Binitawan ko na yung gitara. Nag-vocals na. Ano sinasabi ni Papang at saka ni Mamang? Ano sinasabi nila? Ang gusto lang ni Papang that time, gusto kong pumasok sa Conservatory of Music dati. Yun yung gusto kong kurso. Kaya lang sabi ni nanay na wala tayong budget para dyan. UP yun eh. Mahal ba? Siguro yung titirhan mo. Yeah. Guagua, sabi ni Papang, mag-drafting ka na lang sa Dabcat. Kung saan pumasok si Don. Don is Don Morales. Don Morales. Yeah. Doon kami nagkakilala. Para magkaroon ka lang ng certificate na tapos ka. Kumbaga vocational. How did you feel nung sinabi yun ng papa mo? Malungkot pero ayoko silang i-pressure. Ayoko. Naawa ko sa kanila eh. Ayokong ganun. I mean, yung bata pa lang ako, alam ko naman yung kalagayan namin. Ayokong ganun na nga. Tapos, ayaw mo pa makidagdag. Dapat mag-aaral ako. Ano ba? Actually, lahat ng kabanda ko, taga Manila sila nag-aaral. Mga kabanda ko. Inggit na inggit ako pag Sunday night, nagiinuman kami or Saturday. Inuman kami tapos yung kwentuhan. Siyempre, banda na kami. Pare, anong oras luwas mo bukas? Sabay ako saya. Parang, ako lang maiwan sa Pampanga. Alam mo yung gano'n yung Monday to Friday, ikaw na lang so ikaw at saka yung hindi mga... lang yun. Naiinggit ako yung, pare, anong alis mo bukas? Ram, lapit ka. Lumalayo ka ng lumalayo. Lapit, pati upuan mo, ilapit mo pa. Yan. Pare, anong oras yung alis mo bukas? Yung sabay-sabay silang pupunta ng Manila. And then ako, may iwan lang. Yung, inggit na inggit ako siyempre sila sa Manila. Pero hindi naging sa akin yun. Dapat matapos ko tong pag Ilan years ang drafting? 2 years lang. Ang sabi lang kasi ni Papang, after mo mag-drafting, bahala ka sa buhay mo. No. Wow. Ipapasok kita sa comics kung saan ako nagtatrabaho. Sabi niya. So, pumayag ako kasi tingin ko, makakabuhay naman ng tao yung... Kasi kung siya nga, di ba? Nabubuhay niya kayo. Tsaka dati, yung bata pa ako, tinutulungan ko na siya. Sa comics kasi, mag-start ka sa kartolina. Tapos, sketch. Tapos, tinta. Ang trabaho ko kay Papang, lahat ng sketch niya, pag natapos na niya natintahan yan, buburahin ko yun. Trabaho ko yun pag maghatid siya ng Friday, yung Thursday night, hindi ako pwede lumabas ng gabi. Kasi magbubura ako ng... So, yung outline, binubura pala talaga yun? Oo, yun. Yung pinag-sketch. Tapos, lahat ng lalagyan niya ng X, iitiman ko yun. So, ako na yung blocking. So, nakakatulong ako sa kanya. Bumibilis yung trabaho. Hanggang sa, Ram, gawin mo na itong bahay, itong puno. Tinrain niya ako hanggang sa, gagawin mo itong incidental character na to. Wow. Itong background na barkada, ganyan.
So, ang gagawin niya lang, yung main character, ako na yung sa ano. And then move on na siya sa next Oo. ng main Oo. character. Wala akong sweldo doon. Wala. Basta tulong sa kanya yan. Every Thursday night. So, doon pa lang natitrain na ako. Na nalalaman ko na kung paano yung comics. Tapos, gumawa ka na ng sample mo. Isasama kita bukas. Ganun na nangyari sa akin. Tapos, sinama niya ako. Pero, ang company ni Papang is Gasi, graphic artist. Alam mo yung Gasi? Gasi. Yung ex ko, yung mami niya, sumalangit na doon din sa Gasi. Sa Gasi. So, doon si Papang. Sa Cubao yun. Yeah, sa Punta kami doon. Sa may 20th. Akala ko doon niya ako ipapasok. Hindi tayo pwede magsama dito. Bakit? Gusto niya akong tumayo sa sarili kong punta ka sa Atlas, doon ka mag-apply. Nag-apply ako mag-isa. I was 19 years old then. Manila. Doon sa, lakad lang naman eh. Yeah. Punta ako sa Atlas Comics. Yeah. Buti na lang, pagpasok ko, nakita nila yung sample ng gawa ko, pinuntahan yung editor, ito yung hinahanap mong style na drawing. Ito, parang pinasa ko yung style, yung Betty and Veronica. Yes, parang ganon. yes, Pero yes. that time, Sarap magbasa nun, yung digest. Yung mga Archie digest. yung time na yun, ang ilalabas ng Pinoy Comics is Cookie ang title. So Okay. ang maganda, pagpasok ko, may series kaagad ako. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang trabaho. May series kaagad ako yung kasi nung pagpasok ko bata ko, yung mga style ng works ko is kasi that time dinodrawing ko yung mga talagang detalyado yung sapatos. Alam mo yun, minsan kasi tanda mo yung mga character mo. ipapasok ko si Alison Chin sa tabi, si Jerry Cantrell, yung mga background, yung mga banda. I mean, swerte pa rin. May series kaagad ako. But after that, nung sa comics, pero pawala na yung comics nun. Pawala na. Pa-internet na? Hindi pa. Parang lalabas na yung mga cellphone nun nawala na ng comics. Okay, ang tanong ko, gaano katagal ka sa Atlas? 1 year. Kasi, Ang bilis. No? ang bilis lang. Kasi nung time na yun, yung mga kasama ko sa comics, pumupunta sa... Hanna-Barbera. Pupunta sila sa animation. Sabi ko, saan kayo pupunta? Sasama ka? Sabi ko, saan ba? Punta kami ng animation, mag-apply kami. Sumama ako kahit wala. Hindi ko alam. Wala akong idea or ano. Pag-apply ko, pasok naman. Kaya lang, Nag-consult ka pa kay Papang? Hindi wala pang telepono nun. Wala pang cellphone nun eh. So, ginawa mo lang? Parang ang ginawa ko, tinanong ko kung ilang month po yung training, sabi ko. 1 month. Pero kung kaya mo lahat gawin tong exercises na to, itong mga exam, pasok ka na, sabi niya. Pwede pong kayanin ng 1 week. Ikaw, kung kaya mo. Hindi na ako nagpaalam. Kinuha ko ng 1 week. Di ako umuwi. 19 ano to? 99? Uy, pasagad na, no? Yeah, 99. Di mo naabutan doon sina Jesse Romero, mga matatanda na sa'yo to. Baka, hindi, yung animation na napasukan ko, kakabukas lang. Okay. Pero alam ko yung sinasabi mo, Phil Cartoons siguro. Phil Cartoons, yeah. Pero nung ginawa ko na yung mga exercises na yun, 1 week, tinapos ko. Bumili ako ng isang maling. Alam mo yung maling, Maling no? na luncheon meat? Kinakain ko yun araw-araw. Unti-unti ko. Kasi gusto ko mag-survive eh. Gusto ko pag uwi ko tapos Teka, na. saan ka nakatira nito? That time, pag pumasok sa animation, stay in kayo. May dorm, para kay may dorm. Wala. Yan, kunwari, table mo. Tulog ka sa baba. Kuha ka ng bonbon. ng kahon. Kutsyon. Kahon. Yung mga... kahon tapos anuhin mo lang. Iano mo lang. Kung may kutsyon kang pambili, pwede naman. Pero kung wala papag. Biglaan yung pagpasok ko eh. Kinuha ko agad. Lakasan lang ng loob yun. Nilakasan ko So, yun. maling at saka papag. Yun na yun. Hindi, karton. Karton yung... Karton talaga? Karton talaga. Sa baba. Tapos paggising, tinatapos ko lang yun. Pag natapos ko, uwi na ako. Kailangan kong tipirin yung pera ko. Teka, pinag-usapan ba natin dito yung exercises pa lang o pasok ka na sa... Exercises nga.
So, Kasi 1 month week. dapat yun eh. Okay, so natapos hindi mo ako ng 1 masyadong week. natutulog para matapos ko. So finally, natapos mo. Ano natapos ko nangyari? in 1 month. Binigyan ng folder. That time, folder yun eh. Ito na. First folder mo. Inuwi ko sa bahay. Sa Pampanga? Tuwan-tuwa ako sa nanay ko. Nay, may trabaho na ako. Tapos, kala ko matutuwa siya. Puro mura gano'n. Sabi niya, hindi ako makatulog. Saan ka galing? So, ako pumunta. Alam mo yun, walang paalam eh. Hindi ako makakapagpaalam eh. Wala pa namang So, cellphone. okay. Ito yung impression na nakukuha ko, Rama, ha? Na sana napupulot ng mga tao. An opportunity was presented to you. What you did was you grabbed it. Yeah. Right? Kumbaga Tsaka parang sinugal mo na yung magpapaalam ba ako? Tirahin ko na to. Humingi na lang ako ng patawad later on. Kahit pag umuwi ako, paalam ako, baka hindi ako payagan. Exactly. Diba? Right? Alam mo yun. Di ka papayagan kasi first time mo matulog sa Manila na hindi mo alam kung ano yung tutulugan mo. Hindi mo man lang kinausap yung mga kabanda mo na umuwi sa Manila? Hindi ko nga alam kung paano puntahan yung kasi Cubao yun eh. Taga sila eh, Avenida sila eh, di ba? Malayo yun. Okay. Sa Manila Tsaka sila. yun, gastos yun pag pumunta ako doon. So pamasahe. tinitipid ko lang yung ko. Magkano kinikita mo nun? That time, per piece kasi yung sa animation. Hindi, sa Atlas muna. Magkano? Sa Atlas? Maliit. That time, 75 pesos per page. Pucha, no? Sipin mo, 75 pesos per page, 1999. Wow. Tapos, uwi ka pa. Manonood ka pa ng sine sa Ali Mall. Wow. Diba? So, But, nakakailang pages ka? siguro nakaka 10. So, 750. Malaki na rin yun. Malaki na rin yun. Okay. So, nung napasok ka sa animation, Ayun. did it change the trajectory of your life? Naiba ba yung lifestyle? Oo naman. Doon mo, kasi sa animation, kung ilan yung magagawa mo, yun yung babayaran sa'yo. Yun yung maganda doon. Pakyawan ba? Parang, ang alam ko, naranasan ko yung 30 pesos per page. Ay, per piece. Kasi, Per cell? per cell, tama. Yun. Hanggang sa, 30 pesos per cell, no? Wow. malaki na yun. Oo. Malaki na yun. That time. Pero ano yung nasa loob ng cell? Pati background nandun? Hindi. O yung, yung Bukod- moving lang? Yung character lang. Okay. Yung background, iba. May background department. Okay. So kayo lang yung gumagalaw na part. So cell pa talaga nung panahon na to, no? Ngayon, computer na eh. Yan, typewriting yan, di ba? Yeah. Typewriting, bond paper Yes. pala. Tapos acetate. Ililipat nila, isi-xerox nila. Tapos kukulayin nila sa likod. So, daming proseso niya dati. Tapos, nung na-expose ka sa animation, anong nabago sa pananaw mo naman? Tanda mo from the province to Cubao, ngayon, from Atlas, nasan tong animation company na to? Anong lugar sa Manila? Sa palipat-lipat, Ortigas. Ortigas. Social na, Ortigas. Sa Boni. Kita mo may Mandaluyong Ortigas Center ka na. Sa Boni, nagsara yung Phil Cartoons na napunta ako sa Toon City. Okay. So ngayon, ito ang tanong dyan. Yung mga kasama mo doon, saan kanila in-expose? Kasi, unti-unti nang nawawala na yung kaliskis sa mata mo eh. Ngayon, Manila boy ka na. Pag nandun ka na sa part na yun, gagawin mo na yung sarili mo. I mean, kailangan mag-survive eh. Diba? So, pero wala pa yung identity. Itong identity na nakikita ko ngayon, na nakikita namin lahat, wala pa. Wala pa. Totoy ka pa nung... Wala pa. Kailan lumabas si Ramcos? Paano? Andun na rin siguro. Actually, may banda pa rin ako noon. Kaya lang, siguro, yung time na yun, I guess, 1996, nakabuntis yung gitarista tsaka yung bassista. So may sinaksak yung dalawa, no? Sila naman yung nanaksak, no? So, na-stop yung Fetus band. Fetus yung... kaya naman pala, di ba? Tapos, nung nag-work na ako sa animation, biglang, yung rhythm guitar, tsaka yung lead guitar,
mag-apply sila ng Japan. Waiter. Mag-apply sila. Sabi nung ina-apply nila, walang available na dito para sa waiter. Meron dito available banda. Banda ba kayo? Opo, sabi nila. Sabi nung dalawa, banda kami. So, Ano sinabi mo? Ikaw hindi ka naka-join? hindi, yun nga, tumawag sila sa amin Ram, saan ka? Nandito sa Manila, nag-work. Punta tayo Japan. Bakit? Malaki kita doon, bla bla bla. Nilaso nila yung utak namin, yung drummer, tsaka yung O sige, sabi ko, umayag ako. Di iwan ko yung yung Cartoons. yung animation, Banda kami. Kailangan tutugtugin nyo, variety, di ba? Top 40. Radanaros, leros. Ganun, pero hindi mawala sa amin yung rock. Di namin, bago natin tugtugin yun, magpaano muna tayo, magpapawis muna tayo ng isang, dyan, mga rock song. Tapos, biglang, pinatugtog kami sa, parang veranda ng Red Horse. Nagustuhan nila kami kasi, yung name na napili ko nun is Nora Honor Fans Club. Yun kayo. That was your band. And then, sabi, try nyo tong pumasok sa Music Laban. It was 2002. Ng Red Horse. Wala sa amin yung sige, try namin. Pumasok kami sa Music Laban. From Pampanga, Pampanga muna. Nanalo kami sa Pampanga, isa lang. Ano nangyari sa Japan? Ayun nga, dapat magja-Japan kami. Nauwi kayo sa rock and roll. Nauwi kami doon. Kasi pinipilit namin tumugtog ng reminiscing. Paano kami? Meron kaming keyboardista kumuha kami ng keyboardista. Pangalan niya Jerry. Matanda, may edad sa amin. Magpa-practice kami. Sabi ko, asan yung keyboard mo? Sabi namin sa kanya. Eto sabi, alam mo yung folder na parang yellow? Yeah. Ano yan? Nakadrawing doon yung keyboard. Nakadrawing doon. So ginaganon-ganon lang niya? Gumaganon siya. Ano yan? Hindi, alam ko naman yung tono. Sabi, practice kami, gumaganon siya, Pero alam niya, pag tumugtog kami, may joke pa ka kami. Isaksak mo. Hindi, totoo to. Yung keyboardista namin si Jerry. So nag-collective agreement kayo, decision na hindi tayo magja-Japan, mag-rock and roll na lang tayo. Hindi namin napag-usapan yun. Nung pumasok na kami sa Music Laban, dire-diretso, nakapasok kami ng Pampanga, Tapos semi, nag-division, tapos regional, nakalaban namin Baguio. Wow! Baguio, Dagupan. Dumaguete. Basta lahat ng North. Oo, North. Kami yung Pampanga. May Tarlac, Baguio, wala. Olonga po, walang Tarlac. Dagupan yata yun. Tapos, La Union, wala. Dinalupian. Dinalupian. Parang ganun. Okay. Tapos, nanalo na naman kami doon. Sa Gimbals, ginawa yun Sa Gimbal sa Baguio. 2002 yan Tapos, napunta kami ng National. 2002, Red Horse Music Laban. Nag-third place kami. Saan ang ginawa Nationals? Sa malapit sa ABS-CBN. Hindi ko alam. Nandito na ako noon. Sa Manila. Ang tumugtog nun, Razorback, Wolfgang. Pa yung isa, Slapshot. In short, nag-third place kami na hindi namin inaakala na makakapunta kami sa third place. Ikaw singer na nito. Ako singer na. Ayun na yun. So wala nang cartoons. Hindi. Ginagawa mo pa rin during the week? Hindi na? Nag-ano pa rin ako. Nag-freelance ako. Okay. Hindi ko pa rin binitaw kasi kailangan natin. For you to be able to do freelance, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka na ng kumpanya na kukunin ko yung pakete. Kukunin ko, uwi ko. Nakakapag-deliver ka naman kasi on time. Okay. Ganun lang. Tapos, nung nag-Music Laban na, nagtuloy-tuloy yung Nora Honor Fans Club. So that was the band? That was the band. Doon na ako na Kasi akala ko wala na itong kasi kasalanan nung dalawa Magja-Japan talaga Pero hindi na kayo nag-Japan? Hindi namin kayang mag-variety Hindi namin kaya Pinipilit namin Pero alam mo yon ang pag talaga rockista ka, ewan ko sa iba. So, may day job, may Nora Honor Fans Club,
Ano nangyari sa pagpe-painting? Lumabas na at Hindi this point pa. hindi pa lumalabas. Wala pa. Nung, then, Si Papa ang retired na. hindi pa. That time, nagdodrawing pa rin siya sa comics. Okay. But nung Nora Honor Fans Club na, nagsusulat na kami ng kanta. Yun na. Okay. Tuloy-tuloy na hanggang sa... Kaninong idea magsulat ng kanta? Ako. Tingin ko, parang... andyan naman yung cover song eh. Ang sarap kasi, parang tingin ko, doon lumalabas yung musikero ng tao pag nilalabas na niya yung sarili niyang kanta. Para sa akin, may record ko lang to. Okay na. Hindi ko na inaano kung sisikat ako or kami. Ang ano ko lang yung parang pagtanda mo meron kang ganyan. And then ang dami hanggang sa nawala ulit yung Nora Honor Fans Ano Club. nangyari? Bakit nawala? Sino sumaksak kanino? Wala naman. Nag-abroad sila. Natuloy din. Hindi na sa Japan. May kanya-kanya ng yung iba-iba. Yung gitarista sa Canada, yung bahista sa... Nag-migrate. So, okay. Time out. May pattern na. Nung bata kayo, ikaw napapag-iwanan. So, ngayon naiwanan ka na naman. Oo. Hindi. Umalis na rin ako sa Pilipinas. Hindi. Nung time na yun, sila muna umalis. Oo. Naiwanan ka na. Tapos doon ko Anong na-realize mo nung nangyari yun? itutuloy ko yung Bogus. Sila tumawag ng Bogus sa akin. Actually, yung drummer namin noon, hindi niya, dahil bagong kilala ko siya, hindi niya alam yung pangalan ko. Ang t-shirt ko is Mr. Bogus. Alam mo si Mr. Bogus, Yeah. di ba? Dahil hindi niya alam ang pangalan ko, tinawag niya akong Bogus. Bogus, sabi niya. Ay, hanggang sa ngayon, inano ko na, tinanggap ko na. Yun na naging alias mo. Oo. Pag sa banda, Bogus. Pag sa art, Ramcos. So ikaw, lagi kang iniiwanan. Iniwanan ka ni Don. Iniwanan ka ng mga ng fetus. Iniwanan ka ng Nora Honor Fans Club. Pero inang-iwan ka rin ng mga kumpanya naman. Tingin ko, yun talaga yung yun yung destiny. Yun talaga. Okay, bago natin ilaliman natin yung destiny what was going through your head? What were you looking for? Because may mga taong tumapboard na parang, okay na ako rito. Ganyan. Ikaw hindi. You have, ang common theme na nakikita ko sa'yo is, you like moving forward. Dapat lang. Parang ang sa akin, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Minsan lang. Gawin mo yung gusto mo. Nice. At kung hindi mo siya gagawin ngayon, hindi siya mangyayari. From the day na tumutugtog ako, iniipon ko na yung mga kanta ko. Kahit hindi ko kasama yung mga kabanda ko dati. Nagsusulat ako. And then, kunwari, may natapos akong kanta. I-record ko. Marami akong friends na banda rin. Invite ko, pare, pwede ka ba dito sa song na to? So, okay pa. Di record yung isang kanta. And then the other song, ganun din. Hanggang sa nakumpleto siya noong 2020. As an album. Ito na nga yung Bogus album. Bogus album na iba't ibang banda for every song. Which is available on Spotify. Kasama siya, nasa Spotify siya. So, yung Bogus album, iba-ibang banda. Pero ako lahat yung sumulat. At may 3 kanta na sulat si Papang doon. Sumusulat niya. May na-record na kanta si Papang kay Annabel Rivas. Okay, wow. Yung kapatid mong nagluluto, younger, older? Older. Ano sinasabi niya sa'yo? Wala, parang normal na sa pamilya namin yung kumakanta tsaka kumakanta rin siya, pero alam mo yun, hindi big deal eh. Pero mas maganda yung boss pero niya. hindi niya pinursue yung arts. Hindi. Mas ang ano siya. Cooking is an art in itself. Magaling silang dalawa ni nanay sa pagluto. Magaling sa pagluto. Yan ang mga Kapampangan, sarap naman po. Ay. Ako swerte ako, Si Kapampangan nanay ko, misis ko. nako. Yes! Okay. So, kailan lumabas ang art? Kailan lumabas si Ramcos? Actually, nag-animation ako. Nag-work ako dati sa TechTite. Okay. TechTite. Yes, sa Ortega Center. Dahil after ng work mo, Ano ang nasa TechTite? Sa TechTite Towers yan? Top Draw Animation. Okay. Sa Flash Animation ako. Doon ako nakatira sa katabi.
Sa Dun- Pacific Place. Okay. Katabi ng Oo. Tectite. Doon ko naging kaklase sa training si Ram Nivera. Nivera. Oo. Okay. Kabatch ko siya sa may ginawa kami, My Little Pony. Rescue bots ng Transformers. So, nung gumagawa ka na ng mga ganito, was it normal to you na international yung mga dinodrawing nyo? Oo. So, pumasok ba sa utak mo na, oh my God, itong gagawin natin international to? Kaya nga maselan yung alam naman na. Hindi, alam ko yun na masaya. But the thought na not everybody has the opportunity to Yeah. to perfect example. We write songs, di ba? Mm-mm. Pag may ibang taong kumakanta ng kanta natin, proud tayo, right? Oo. Ito, pag may drawing kang animation, ang masakit is hindi alam ng tao na ikaw nag-drawing nun, pero papanoorin ng milyon-milyon na tao yun. Mm-mm. Anong pakiramdam nun? Siyempre minsan gusto mong ipagmalaki na, oy, kasama ako dyan. Hindi sila maniniwala hanggat hindi nila nakita yung credit eh. Andun Right. yung pangalan naman eh. Kaya lang, hindi, lalo na tayo, pagkatapos ng, hindi mo natitignan yung credit. Hindi Sino na. yung But did it motivate you to do your own art? Ayun. Ang inano ko, sa animation, guguhol ka ng oras sa paggawa mo. Tapos minsan hindi sapat sa oras yung babayad sa Hindi naman sa kung may iba na kumikita naman eh. Kaya lang inisip ko, kung ililipat ko to sa painting, yung oras ko na paggawa ko ng animation, kunwari 12 hours. 12 hours minsan hindi ko pa matapos yung isang animation kasi sa hirap. Kung ililipat ko yung 12 hours dito sa painting, ano kaya mangyayari? Tinry ko. Pero nung time na to, hindi ka pa marunong ng painting. Hindi, marunong na ako mag-drawing. Marunong ako mag-paint. Pero hindi ko inisip na kung may bibili ba sa akin. O wala. Okay. Kasi hindi naman pag gusto mo mag-painting. Magpe-paint ako. Hindi ganun yun eh. Sa araw-araw na pumupunta ako ng Mega Mall. Alam mo yung Sa 5th floor, di ba? Yung mga gallery. fourth floor. Oh. 4th floor, galleries. Araw-araw lagi akong tumitingin doon. Tsaka sa Shangri-La. Mm. Sa araw-araw na pagtingin kong tumitingin-tingin akong ganun, naririnig ko yung mga bumibili. Tsaka yung presyo. Di ba? Mahal. Tapos tsaka, sabi ko sa sarili ko, pangarap kong, lahat ng pangarap ko na gusto kong maging comic illustrator. Naging Nagawa comics. mo, yeah. Gusto kong mag-animate. Nag-animate ako. Sabi ko, gusto kong mag-exhibit. Makasali lang ako sa group exhibit. Okay na ako. Tiyempo. Wait. Okay. Gusto ko magka-exhibit. Nung time na inisip mo yon, may idea ka na kung paano, wala pa? Wala pa. I like that. Wala. Ang sarap nun, no? Yung tipong, yung essence mo ang nauuna bago existence. Kumbaga, it's alive in your head. Oo. And then, hahanapan mo ng paraan paano mo, okay, go. Parang pag gumagawa ka ng kanta, alam mo kung saan yung drums. Alam mo kung ano yung tunog dito. Kahit di mo pa ginagawa. Oo, di ba? Alam mo yan. Yeah. So, inisip ko, gusto ko mag-exhibit. Paano? Pumupunta ako sa mga exhibit, minsan papakainin ako kahit di ako kilala eh. Makikikain ako. Diba alam mo yun? Pero tapos biglang may kakilala ka. Yung gano'n, yung may makakilala sa'yo. Tapos tanda ko si Erwin Malyari. Kasi same kami. Idol namin si Toti Cerda. Toti Okay. Cerda yan, isang idol namin. Pumunta kami si Toti Cerda, nakasama ni Papang sa comics. So, Bakit mo siya idol? Is it the method? Is it his style? Ano? siguro yung pagiging Toti Cerda niya, yun na lang. Ang hirap yun eh. Ang galing niya. Parehas kami ni Erwin Malyari. Si Erwin Malyari, kasama ko sa Tectite pero hindi siya sa animation. Lagi ko siyang nakakasabay sa elevator. Okay. Itong taong to sabi ko parang artist pero hindi naman siya sa animation. Ngayon pala, graphic artist siya doon sa Tectite.
Tapos, nagkita kami, hindi kami nag-usap sa elevator. Nagkita kami sa exhibit ni Toti. Uy, di ba ikaw sa TechTite? Ikaw si... sa animation ba? Hindi, sabi ko. Sa graphic artist ako. Idol ko yun si Toti. Ako rin, sabi ko. Doon na kami nagkakilala. Tapos, mga ilang araw pa, hindi ko na nakakasabay si Erwin Malyari sa elevator. Bakit kaya? Friend ko na siya sa Facebook. Pinopost na niya yung mga painting ni Erwin na. Galing ng mga watercolor niya. So si Erwin, tumalon, sabi ko, lumundag. ang galing ni Erwin, galing niyang mag-watercolor. Tapos, nagkita kami ulit sa mga gallery, pero hindi pa ako nagpa-paint. Sabi niya, ba't di na kita nakikita sa nagpainting na ako, pare. Iwanan mo na yung trabaho mo, sabi niya. Bakit? Dito ka na, sumama ka na, magpainting ka na. Sabi ko, paano? Sabi ko, tulungan kita, sabi niya. Ganito, ang unang gawin mo, kung magkano yung sahod mo sa pagiging animator mo, kuhanin mo ng paunti-unti dito. Tapos, paano? Sabi, papakilala kita sa isang exhibit. May slot ako doon, sabi niya, Art Blast. Imbis na ako, ikaw na. Ano gagawin ko? Mag-paint ka, gawa ka ng isang malaki, dalawang maliit. Yun yung start ko. Lakasan lang ng loob. At ang naisip kong gawin is, dapat pag gumawa ako, medyo kakaiba. Kasi sa artist, dapat kakaiba yung gawa mo. Ginawa ko yung mascara. Yun yung mga... Yeah. Yun, sabi ko, sa mascara, ang daming mascara. At saka daming detail. Detailed yan. Doon nagsimula sa ko na, bawat tao kasi may mascara. Tulad mo, hindi naman, may mga may mga... personalities ka. Meron. Yeah. Hindi porket, sabi mo nga, mukhang mabait, pero hindi mabait. Kasi may mga inspiration yan. may mga maskara tayo eh. Yeah. Marami tayong tinatago. Alam ba totoo yan? Bago matuloy yan may nabasa akong libro. And nung 50s, lahat ng tao nakamaskara. Why? Figuratively. Like, ang culture is you have to go out. And if you're talking to business executives, you have to wear your executive mask. Itong generation lang na to, or itong panahon na to, na uso ang authenticity. Na ilabas mo yung totoong pagkatao mo. Pero nung mga dating panahon, it was normal to have a proper, a decorum, or the way you present yourself. Like, pag pupunta ka sa club, iba yung itsura mo. Pag pupunta ka sa gala, iba yung itsura. Baka doon na uso yung Phantom of the Opera. It was yung mga ganon was meant to do that, to symbolize the masks that we wear. Yeah. Parang ganon. Okay, anyway. Ayun, naisip ko lang yung maskara. Gusto kong gumawa ng pag ginaya nila, medyo may kahirapan kasi ang sa art, ang madaling gayahin eh. 'Di ba? Lalo na ngayon, may issue nga ngayon yung Ghibli eh. Okay. 'Di ba? Yung mga may issue, ang hirap nun. Ang pinaghirapan ni Miyazaki yun, tapos ganun lang. isang click lang sa AI. Tapos kopya siya, 'di ba? So, ang ginawa ko sa maskara, tingin ko pag ginaya nila to, medyo mahihirapan sila. So, ikaw ba yung mga painting mo may Easter egg? To the point na... Meron. Pag tinignan mo parang... minsan may tatago talaga ako doon. Minsan may sisingit ko si Darth Vader or ayun ganon. Okay, so isang malaki, dalawang maliit. Oo. Tapos, gaano katagal mo ginawa yung tatlong yan? At saan mo ginawa? Hindi ako sure eh. Think ko 2 weeks. Saan mo ginawa? Sa bahay na. Sa Guagua? Umalis na ako ng trabaho. Anong sabi ng magulang mo nung ginawa mo na naman to? Sabi ko, bago ako umalis ng work. Nagpaalam ka na, nagsabi? Nagtabi muna ako. I mean, okay. Alam mo yun, may ano ka. May PC ka. Sabi ko, pag hindi ako naging okay in 1 year, balik ako sa animation. Okay. Pero yung unang... time out. Okay. So from the time na tinanong na sinabihan ka ni Erwin na mag-quit, how long before you actually jumped? Ay, iniisip ko. Takot ako eh. Takot akong mag-back to zero ka eh. Back to zero ka. So,
gawin ko nga to. Sabi ko, bigyan ko ng 1 taon. Pero gaano katagal yung contemplation? Tingin ko, 2 weeks lang. Ganun. Wow, bilis ha? Oo, kasi hindi na ako nag-enjoy mag-animate eh. Okay. Parang, kasi bata pa ako, ewan ko bata pa ako, ang daming pumapasok na mga ideas sa akin, sa art, pero hindi ko siya nailalabas. So, na-stuck siya from Frustrating yan. childhood. Oo. Andito lahat siya, para siyang memory card na napupuno. Yeah. Kaya nung ilalabas ko siya, ang dami. Ang dami kong nailabas na ibang. Para kang batang. Para kang libre. Oo. Gawa ka. Parang ang sa isip ko ngayon, pag nawala ako sa mundo, mawawala na ako. Pero yung mga painting ko maiiwan. Whatever, kung ano man yung mangyari. Kung ano mangyari, sumikat man to or hindi, andyan na yan. 'Di ba? Kung may bumili sa akin, nasa bahay na niya yan. Forever. Okay, so at this point, wala pang bumibili. Paano mo sinabi kay Papang nagagawin mo to? At ano ang sinabi nila? Sabi ko, nung ano pa lang yun, 2016 pa lang yun. Nung 2016. Hindi, nung nag-quit ka sa Tektite. Yun, 2016. 2016, No. oh shoot. So, bali, parang magte-10 years pa lang ako sa painting. Sa painting. Oo. So ano sinabi mo kay Papa? Ano sabi niya? Gusto ko malaman niya. Sabi ko, kasi si Papang naman gumagawa ng nagdi-design ng, after nung comics wala na, no? Nagano siya, encarna, nagpe-paint siya ng mga santo, Oo. gumagawa siya ng Mural. sa simbahan, ganon, mga. Sabi ko, ang ano namin kasi ni Papang, mabilis kami makontento. Ang ano niya lagi sa akin, basta okay ka. I mean, kahit hindi ganun kalaking kita mo, basta masaya ka sa puso mo. Doon ka. Ang sarap, no? Hindi lahat ng mentor ganun, ha? Kasi Blessed ka. kasi siya, ang ano niya, yun, satisfaction lang eh. Masaya siya na ganun lang siya eh. Yun nga lang, di ba? Hindi na kami napaaral ng pero nabigyan niya ako ng lifetime na talent. Yes. I mean, I agree. minana ko sa kanya to. At marami siyang naituro sa akin. Marami. Yung philosophy na lang ng Ang sabi niya lagi, every day, dapat may matutunan kang isang bagay sa drawing or whatever. Words yan, spelling yan, lugar yan. O kunwari, sa drawing, dapat isang araw matutunan mo yung mata. Bukas, ilong. Wow. Bukas, paa. Sa 1 week, ganun din. Sa gitara, ganun din. In 1 day, D, bukas, C. Dapat sa isang araw, may nagagawa kang natututunan mo. At ngayon, ina-apply ko yun. Every day, ayokong kahit ano yan. Oo, kahit gaano kalito, gaano kalaki, may natututunan ka, exponential ang growth mo. Isulat mo yun para, di ba? Pero hindi ka nag-aral. Pero yun, di ba? Lalo na ngayon, libreng-libre yung Google tsaka yung YouTube, mga ganyan. Nandyan na. Yun yung tinandaan ko kay Airpat na, sa isang araw, pag inipon mo yun, in 1 year, ang dami mong alam. 365 times. Times mo. So nung time na ginawa mo na to, nung time na sinabi mong nag-quit ka na at gagawa ka ng 3 art, anong sinabi nila sa'yo? Sabi ko, para akong tataya ako ng dapat itong unang unang labas ko, dapat matindi to. Ayoko yung, kasi excuse nila yung, kasi bago lang ako eh. Parang para sa akin, parang yung yung, sensya na kumanta ako, paus ako. Ba't ka kumanta kung paus ka? Sana nagpahinga ka na lang. Oo. Para sa akin, dapat walang excuse pag hindi ka ready, hindi ka talaga ready. Para sa akin, gagawin ko to, dapat walang excuse, maganda dapat. Hindi pwede yung, baguhan lang kasi ako eh. So 2 weeks, tinira mo yung 3? Tinira ko yung 3, isang malaki, 3x4, at saka 2 1x1. So ngayon, saan mo dinala to? Sold kagad siya doon. Hindi, pero hindi. Saan mo dinala yung 3? Sa Mega Mall. Okay, so from Guagua to Mega Mall, anong pumapasok sa isip mo? Masaya lang ako.
Okay, so Masaya ako sa ginagawa ko. Yun yun. kumbaga hindi mo pine-pressure yung sarili mo na sana mabenta, sana wala. Yung unang ang nasa utak ko, makasali ako sa exhibit, 'di ba? Ang saya nun. Top board lang yun. Oo, parang yung magbabanda ka. Yeah. 'Di ba? Ay, banda na Maka-perform ako. lang ako. Oo, 'di ba? Makakit lang ako sa stage. Yeah. Yun. So Parang ganun din. when the exhibit happened, nabenta ka agad yung 3. Yeah. How did that make you feel? Iba. Ako, ang hangad ko lang makasali sa exhibit, pero hindi ko na-expect na mabebenta. So nung nabenta siya, ang sarap. Parang every pupuntahan ko na sa drawing, sa music, Sa music. tinry ko, Oh, nakapag-album third place. ako, third Oo. place, nakapag-album ako. So every time na sinasabi ko sa sarili ko, kung hindi ko gagawin to ngayon, kailan? Siguro rin sa iba to, dapat kung may gusto kayong gawin nyo na. Hindi pwedeng gawin nyo pag matanda na kayo na hindi nyo na kaya. Yun, para sa akin, minsan lang tayo mabubuhay. Gawin natin yung magpapasaya sa atin. Amen. So yung painting, after the first 3, did it build your confidence? Yeah. Unang-una, nung nakita nila yung gawa ko, sabi kakaiba. Yun yung gusto ko kasi ang hirap gumawa ng sariling art sa ngayon. Yung, alam mo yun? Yung sariling art na Alam mo yung pag tinignan mo, alam mo. sa dami-dami ng style ng art. Ang hirap ng umimbento ng sarili mo. Grabe, no? Oh, 'di ba? Kahit sa music Yeah, that's true. Pag narinig mo yung Alice in Chains yan. Pag narinig mo yung Nirvana yan. E-heads yan. Ganon din sa art. Dapat pag nakita nila, ay, Ramcos to. Okay, so after the first 3, Nagtuloy-tuloy sabi nga ni Erwin sa akin, baka pag nag-start ka, hindi mo na alam kung paano mo tatapusin yung mga commission mo. Totoo nga. when you say commission, may yung mga nagpapagawa na sa'yo. Oo, yun. Yung nakikilala ka na. Ako, ang pangarap ko lang talaga mag-exhibit, yun lang. Kung hindi mabenta, it's fine. But ang importante yung sa akin, yung gagawin kong art, magiging masaya muna ako doon bago maging masaya yung iba. Paano magiging masaya yung iba kung hindi ka masaya sa art mo? Amen. Tama. Parang sa music, kung hindi ka nag-enjoy sa ginawa mong kanta, paano mag-enjoy yung Alam iba? mo, doon mo makikita kaya ka hindi nag-Japan Dahil alam mo, hindi ka nag-enjoy doon Hindi ka magiging masaya. So would you say na, was there a time na kinompromiso mo yung sarili mo or hindi? Lagi kong inaano sa sarili ko na minsan lang ako mabubuhay. At gagawin ko yung gusto kong gawin sa art, sa music. Yun. Yung suit mong This is a bogus shirt. Yeah. Nasa... ikaw nag-design yan? Iba-ibang painting yan na nilagay sa... may merch nga pala ako, bogus shirt. Maglo-launch ulit siya kasi natigil ng konti. Maglo-launch ulit siya this month. Website? May website ba? Or meron pala akong ramcosnulud.art. Yeah. Ginawa ni Dexter na kaibigan ko. Yan. So, ramcosnulud.art. Ganda. Yan. Sino gumawa ng na yan? Ito, dinesign ko tapos ang nag-print si Mitch yung Galing, no? sa sublimation and then ilo-launch na namin this month. Ilo-launch namin yung mga bagong jackets, bagong polo. Pag nag-launch, babalik ka rito, papromote natin lahat. Oo yan. ba? Oo naman. Speaking of painting, meron kang i-donate sa Pacos Place, di ba? Oo, pala. At dahil nanonood ako ng Pacos Place. Bigyan mo na storya. Kailangan. Dahil nanonood ako ng Pacos Place, sabi mo nga, madaldal ka. Sobra, hindi ba? Ayan. Pero bihira lang ako nakakadaldal sa Pacos Place. Gusto ko yung mga guestang dumadaldal. Ang daldal ko ngayon, no? Sarap, di ba? Edit mo na maayos. Wala kailangan. Anyway, gusto kong malaman mo na yung podcast talaga is para sa'yo.
parang Paco tapos podcast. Yun yung ano niya, meaning niya para sa akin. Thank you, Ramcos. Ang galing mo makipag-usap sa mga tao. And it's an honor to have you. I'm a fan. Thank you. I'm a fan. Thank you. Tsaka congrats. Ito pala. Yan. Pakita. Ginawa ko kagabi. Ito yung camera mo. Harap mo dyan. Yan. Ayun. Paano ba? Yan. Ginawa ko kagabi. Yan. Nagdadaldalan sila. Magkaharap sila. This is called Kaututan Dila. Ganda. It's for you. Hindi pwedeng, hindi siya authentic kung walang signature. Okay, pipirmahan ko. Yan. Teka. Isa cellphone ko yan. Kailangan, oh my God, matutuwa misis ko. Eto na, guys. So, Ramcos, thank you ha. Thank you talaga. Ayan na, oh. Sige nga. Yun. Okay. Game. Galing, oh. Thank you din. Thank you. Sana nagustuhan mo. Ano ba? Oo naman. Sobra. Ifa-frame ko yan. Bukas nagdadaling ko na yan sa studio para ipa-frame. Ito yung mga kung sino mang kausap mo lagi. Sige, explain mo. Go. Yan. Ito ka, Okay. tapos ito yung kung sino man ini-interview mo. Kaya it's called Kaututan Dila. Okay, so sinabi mo, ginawa mo lang to ng one day. Kagabi. Kagabi. So walang hindi one day. Paano lumalabas yung inspiration para dyan? At saka yung colors. Ewan ko, parang naglalaro lang. Parang, alam mo yon, parang magda-drums ka lang. No, tapos biglang Ang ganda. hirap pala explain, no, pag ipapa-explain sa'yo. Thank you for this. Ilalagay. Thank you din. Dito natin lalagay. Para at papray mo least na lang. kitang-kita. What's next after this? Like for Bogus, for you. Diba? Are you going to break into the international market now? Sana. I'll try my best. I'll do my best pala. I'll do my best. Sabi ko nga, minsan lang tayo mabubuhay. Gawin natin yung magpapasaya sa atin. Yung Upcoming exhibits, meron na ba rito sa Los Angeles? wala pa naman na nakikipag-usap pa ako sa mga taong pwedeng kausapin. Pero gumagawa na ako ng art kasi naghahanap sila ng sample ko. Nice. Yeah. Advice sa mga nasa fence at natatakot umabante, anong advice mo sa kanila? I-landing natin doon. Tingin ko, dapat unang-unang masaya ka sa ginagawa mo. Doon muna. Yung sarili mo muna, kung saan ka masaya, doon ka. Tapos, susunod na yun eh. Susunod na yung gusto mong puntahan eh. Ang hirap pala ng advice na ganun kasi yun lang. Kasi ang hirap maging mag-advise ng hindi hindi pare-parehas yung natin. Hindi mo rin masasabi eh. Kasi tingnan mo ang swerte mo si Papang all the way to Erwin. Lagi kang may anghel sa tabi mo. No? Parang Sa kwento mo, every step of the way laging kahit nung nag-cruise ang landas natin sa Guagua nung 92. Oo. Tapos di ba may sarili kang kwento doon? Oh. Maganda ba yung mga Kapampangan? Sobra. Ang asawa ko Kapampangan. Mga half sisters ko Kapampangan din. Yan. Okay. Yeah. So, ano man tawag dito? It really you're blessed. Thank you. Oo naman. Unang-una, bless ako kasi binigyan ako ni Lord ng music tsaka Amen. art. Yan, tsaka bonus na yung gagawa ka ng kanta. Bonus pa yung makakapag-isip ka ng painting mo na, alam mo, ang hirap mag-isip ng idea kung ano yung gagawin mo. Salamat. Overflowing yung idea ko. Iba-iba. Every day. Ang dami nakastock dito magmula nung childhood ako hanggang ngayon.
Dami niyang, hindi ko pa siya nahugot ng todo. Grabe, no? At saka, ang bless doon, yung ang blessing doon, yung free siya, free. Alam mo yun? Yes. Walang subscription. Free siya, Oo. di ba? Doon pa lang Yeah. pasalamat na tayo sa... Amen. Kay Lord, kay Lord. sa binibigay Free yun niya. Wala kang babayaran. Si Papang, I-execute mo lang ang siya. nanay mo, are they still around? Si Papang namatay nung 2020. I'm sorry to hear. Yeah. At, and then si Kuya, 4 lang kami. Bali, 2 lang kami magkapatid. Si Kuya naman ay namatay nung last June. Last year. So, 2 na lang kami ni nanay. What was it like leaving her in the Philippines? Okay naman as long na nandun ka sa bahay mo. Alam mo yun? Masaya sa Pilipinas. Walang question doon. Napakasaya doon. Kaya lang, minsan kailangan mong hanapin din yung sarili mo. Yeah. Minsan, ang hirap magsalita. Ang I know. hirap. Pero gawin mo na lang yun. Hirap. Ang hirap kasi minsan magsalita ng basta. So, ito last question. Masaya ka ba? Yeah. Okay, hayaan natin na doon muna. Ladies and gentlemen, Ramcos Dulot. Don't forget, ilalagay natin dito sa baba lahat ng link to the merch, pati sa social media. Thank you very much for this also. Yes! Thank you pala kay Pandoy, kay Thank you, Pia, Kuya Pandoy, Rap, at saka kay kay Pia. Don. Yeah. Yes! Rafi and Tsaka kay Rafi, kay Angie, sa lahat sa kanila. thank you so much.